Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay aming iulat aming patungkol sa mother tongue. Ako nga po pala si Sita Aina Yunus at ito ang aming pag-ulat. So, una ay ating aalamin kung ano nga ba ang definisyon ng wikang katutubo o mother tongue. Ang wika na natutunan ng isang tao mula pa nang siya ay ipinanganak ay tinatawag na wikang katutubo. Ang mga katutubong wika ay karaniwang mga matatandang wika. Ito ay parte na ng kultura, tradisyon, at kasaysayan ng isang lugar o bansa. Ang wikang katutubo tungo sa isang bansang Pilipino. Ito ay tinalagang tema para sa paggunita ng buwan ng wika para sa taong 2019. So, kailangan natin malaman kung ano nga ba ang mga katutubong wika sa Pilipinas nang tayo ay magkaroon ng kaalaman sa mga wikang katutubong ginagamit sa ating bansa. So, una narito ay ang Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, Bicol, Hiligaynon, Cebuano, Waray, Tausug, Maguindanao, Maranao, at Chabacano. So, dumako naman tayo sa mother tongue-based multi-language. So, bakit nga ba kinakailangan natin itong pag-aralan? So, kinakailangan natin itong pag-aralan upang malaman ang halaga nito. So, ano nga ba ang mother tongue-based multi-language? So, ito ay pinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon o ng DepEd sa ilalim ng K-12 curriculum, kung saan gagamitin ang 12 pangunahing wika ng bansa bilang medyum ng pag-aaral mula kinder hanggang ikatlong baitan sa mga pampubliko at pribadong paaralan. So, ang ibig sabihin, ang gagamitin ng mga guro sa pagtuturo at talakayan sa loob ng klase ay ang wikang katutubo o mother tongue. So, nakadepende ito sa lugar na pinagtuturuan ng isang guro. So, halimbawa, sa aming lugar ay ang ginagamit ditong katutubong wika ay Maranao. So, ang gagamitin ng gurong nagtuturo rito ay ang wikang Maranao mula kindergarten hanggang sa ikatlong baitang. Ang mother tongue ay wikang ginagamit sa bahay ng isang mag-aaral. So, ang ginagamit daw na wika sa bahay ay ang unang kinagisnan ng bata. Ito ay ang tinatawag nating mother tongue. So, halimbawa ako, ang aking kinagisnang wika sa aming bahay ay ang wikang Maranao. So, naniniwala ang DepEd na ang pag-gamit ng mother tongue sa mga unang taon ng edukasyon ay makakatulong sa mas epektibo at mabilis na pagkatuto ng mga mag-aaral. So, malaki ang suporta ng DepEd sa mother tongue, kaya nga nila ito ipinatupad. So, sa ilalim ng DepEd Order No. 16, Series of 2012, ang mother tongue, ang MTBMLE ay pinatupad bilang asignatura mismo at bilang medium din ng pagtuturo. So, gagamitin ito sa lahat ng asignatura maliban sa Pilipino at Ingles. Ang ibig sabihin ay ang pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral ay gagamit sila ng mother tongue maliban na lamang sa Pilipino at English. So, sa mathematics at ibang subject like katulad ng science ay i-translate ito sa Maranao kung ito ay nasa Maranao area. Pero kung sa Manila naman, ang kanilang katutubong wika ay ang Tagalog. So, ipinahayag ni Villanueva na
921 paaralan na ang sumailalim sa MTB-MLE noong akademikong taong 2011-2012. So ano nga ba ang kahalagahan ng pagtuturo o paggamit ng wikang katutubo sa paaralan? So una, maiintindihan lubusan ng mga mag-aaral ang mga akdang pampanitikan, katulad ng tula, nobela, maikling kwento, dula, at iba pa. Pangalawa is, ito'y nakakatulong upang mas maging masining at malikhain ang mga nasabing akda. Mas naiintindihan ng mga mag-aaral ang mga akda dahil sariling wika nila ang ginagamit. So, sanay na silang gamitin ang kanilang wika. Kaya kung gagamitin ito sa paaralan, mas lubusan nilang maiintindihan ang mga itinuturo ng mga guro. Pangatlo is, ginagamit ito upang mabigyang kabuluhan at kahulugan ang daloy ng mga ideyang nakapaloob sa bawat akda. So, mas maiintindihan daw ng mga mag-aaral ang mga akdang kanilang pinag-aaralan. Pang-apat is, pangunahing batayan ang wika sa paghubog ng kultura. Ito ay nagsisilbing pagkakilanlan ng bawat isa. Kapag ginamit mo ang wikang katutubo, iyong wikang katutubo ay nakikita sa iyo ang iyong kultura. Panglima ay, ang wika rin ang nagbuklod sa tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura. At pang-anim ay nararapat na ang mga katutubong salita ay patuloy na gamitin sa pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral. Nang sa gayon ang wikang Pilipino ay patuloy na nabubuhay sa isip at salita. So alam natin ang wikang Pilipino ay maraming mga wikang napapaloob dito, mga wika sa Pilipinas na napapaaloob sa wikang Pilipino. So kung gagamitin natin ang wikang katutubo, mas magiging kilala ang wikang Pilipino. At patuloy itong mabubuhay at hindi mawawalan ng halaga. So ano nga ba ang mga katangian sa pagtuturo ng wikang katutubo? Una ay ang pagtuturo ay payak at madali ang sinasagawa. So dapat ang gurong nagtuturo ng wikang katutubo ay hindi niya ito ginagawang komplikado. Ito ay payak at madali. Pangalawa is, yaong nasasangkot sa lahat ng mag-aaral sa mahabang gawain. Pangatlo ay nagbibigay ng mabuting bunga at kahihinatnan. Kapag nagturo ang guro ng wikang katutubo, ang marami itong bunga at kahihinatnan para sa mag-aaral. Pang-apat ay humuhubog sa mabuting pag-ugali at kaasalan ng mag-aaral. Pang-lima, humahamon sa kakayahan ng mag-aaral. So, may mga nagsasabing ang wikang katutubo daw ay hindi madali. So, hahamunin nito ang mga guro at ang mga mag-aaral. At kinakailangan ng tama at wasto ang paggamit ng balarila o gramatika. Tiyak at malinaw ang pagpapahayag ng mga ideya, opinyon at iba pa. So, kinakailangan ang wasto ang paggamit ng balarila upang lalong maintindihan ng mga bata. Kailangan tiyak at malinaw ang mga pagpapahayag ng guro para hindi maguluhan ang mga mag-aaral sa pagkatuto ng wikang katutubo. So, dapat bilang guro sa pagtuturo ng wikang katutubo, ito ay formal ang pagpapahayag ng mga salitang tiyak na gagamitin o ginagamit at mahalagang paraan sa pagtuturo ng wikang katutubo. So ipapakita sa mga mag-aaral kung gaano kahalaga ang wikang katutubo sa pagtuturo at sa pag-aaral upang ito ay maging kanais-nais.
Ibig sabihin, kailangan ipakita ng guro ang kagandahan ng pagkatuto ng wikang katutubo upang maging interesado ang mga mag-aaral. So, sa huli ay aking iiwanan ang kasabihan na ito. Ito ay kung nais ninyong magtagumpay ang inyong mga anak, huwag kalimutan ang inyong katutubo. So, ang kasabihan na ito ay isang paalala sa mga magulang, mga guro at mag-aaral na huwag kalimutan ang kanilang wikang katutubo. Dahil ang wikang katutubo ay ang ating pagkakilanlan. Ito ay ating maipagmamalaki sa buong mundo at sa ibang mga tao. So, mahalin natin ang ating wika. Maraming salamat. Isang napakagandang araw sa ating lahat. Ngayon ay dumako naman tayo sa mother tongue bilang medium sa pagtuturo. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang positibo at negatibong epekto nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Noong ika-15 ng Mayo, taong 2013 ay naisabatas na nga ang Republic Act 10533 o mas kilala bilang K-12 curriculum, na kung saan ang mga mag-aaral ay kailangang sumailalim mula kindergarten hanggang grade 12. Ito ay binubuo ng 7 taon sa primary education, kasama na roon ang kindergarten at 4 na taon naman sa junior high school at nadagdag pang 2 taon sa senior high school. Kasabay rin ito ang pagpapatupad ng mother tongue-based multilingual education. Ang MTB-MLE ay ang paggamit ng unang wika. Ito ang gagamiting wikang panturo mula kindergarten hanggang ikatlong baitang. Nasa ilalim ng Department of Education Order No. 16 Series 2012 ang Guidelines on the Implementation of Mother Tongue-Based Multilingual Education. Dito sa Pilipinas, meron tayong 181 na mga languages na kung saan naging sanhi ng pagkakaroon ng problema ng kagawaran ng edukasyon sa pagpapatupad ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. So, ang ginawa nila ay noong 2012, tinukoy nila ang gagamiting wikang panturo at ito ay ang Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Iloco, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Tausug, Maguindanawon, Maranao at Chavacano. Ang paggamit ng mother tongue ay pinaka-epektibong pagkintal ng karunungan ng mga bata. Bakit? Halimbawa, during the discussion, dahil nauunawaan nila ang leksyon, mas nagiging participative sila at nagiging aktibo sa klase, nakakasagot sa tanong at nakapagtatanong din. So, naipapamalas nila ang kanilang talino at kaalaman at mas lumalawak pa ang kanilang kaalaman dahil halimbawa, kung meron man silang hindi naintindihan sa leksyon, ay naitatanong nila ito na ipapahayag nila ang kanilang sarili. Malaya nilang naipapahayag ang kanilang sarili dahil nauunawaan nila ang wikang ginagamit sa loob ng silid-aralan. Isa rin sa positibong epekto ng mother tongue sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay malaya nilang naipapahayag ang sarili sa klase. Nagiging expressive sila. O halimbawa, kung meron man silang hindi nalinawan sa discussion ng guro ay nakapagtatanong sila at hindi na rin sila mahihiyang magtanong sa guro dahil hindi ba nakakapagtanong tayo kung naiintindihan natin ang leksyon na itinuturo at yun din, nakakasagot rin tayo kung naiintindihan natin. So, pinaka-epektibong, magandang epekto yun ng mother tongue dahil natutugunan ang pangangailangan ng bata na mas
maunawaan pa ang leksyon na itinuturo ng guro. Mataas ang kalidad ng edukasyon. Bakit? May mga pag-aaral na sinasabing may improvement na nangyayari sa paraan ng pag-iisip ng mga bata. Nabawasan ang dropout sa klase o mga lumiliban sa klase. Hindi na sila natatakot na tanungin pa ng guro dahil nauunawaan nila ang leksyon na itinuturo gamit ang kanilang wika o unang wika. At nabawasan rin ang pag-uulit sa klase. Mas madali na nilang nauunawaan ang leksyon at nagiging aktibo na rin sila. Bakit? Dahil gamit ang kanilang wika na komportable sila, ay malaya nilang naipapahayag ang kanilang mga ideya at madali nilang naaabsorb ang tanong mula sa guro. Kaya nakakasagot sila sa mga tanong at doon na rin sila na-encourage na mag-participate sa discussion o sa mga aktibidad na ibinibigay ng guro. Ngayon, ano nga ba ang negatibong epekto nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral? Sa pamamagitan ng mother tongue, hindi mabibigyan ng pansin ang pangalawa at pangatlong wika. Ito ay ang Ingles at Filipino na siyang gagamitin sa kolehiyo at sekundarya. So, ang mga bata kapag dumating na sila sa kolehiyo o sekundarya, may posibilidad na hindi nila maunawaan o mahihirapan silang intindihin ang leksyon na itinuturo, lalo na kung nasanay sila na ang ginagamit na wika sa kanilang pag-aaral ay ang unang wika nila, at maaaring hindi sila maging familiar sa mga terminolohiya na itinuturo ng guro o nakalagay doon sa librong ginagamit ng guro. So, yun yung disadvantage ng pagpapatupad ng MTBMLE sa edukasyon. Isa rin sa hindi magandang epekto ng mother tongue sa pagkatuto ng mga bata ay kapag ang wika na itinalaga sa isang lugar ay hindi tugma sa wikang sinasalita. Kaya nagkakaroon ng kalituhan hindi lang ng mga mag-aaral kundi ng mga guro. Dito po nagtatapos ang aking ulat. Ako po si Sambudato Farhana at maraming salamat po sa inyong pakikinig.